Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga storya ng buhay dito sa Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Dear Brigada Love Lines, magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng inyong mga masusugid na tagapakinig. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Von, 30 years old mula rito sa Laguna. Sisimulan ko po ang kwento ko noong 2015. Iyon yung taon kung saan kami unang nagkakilala ni Jane. Ipinakilala po kami sa isa't isa ng kaibigan namin. Una, naging magkaibigan kaming dalawa at makalipas ang isang taon ay naging kami ni Jane. Masaya po ang naging relasyon namin, Brigada Love Lines. Wala masyadong problema lalo pa at parehas na kaming mature that time. Dahil iisa lang po ang goal naming dalawa, ang maging asensado kami parehas sa aming mga buhay. Pero noong pong 2021 ang magkaroon ng problema ang relasyon namin ni Jane. Nawalan kasi ako ng trabaho noon dahil sa pandemic at dahil mas ginugol ko ang oras ko sa paghahanap ng trabaho at sa iba pang pagkakakitaan, nawalan ako ng oras sa girlfriend ko. Kaya naman after that, Brigada Love Lines, nagdesisyon si Jane na makipag-break sa akin. Tanggap ko yon, Brigada Love Lines. Tanggap ko yung desisyon na iyon ni Jane. Kasi alam kong marami talaga akong pagkukulang sa kanya nung mga oras na yon. Pero sa totoo lang po, kaya rin nun ako pressure na magkaroon ng mas maraming income ay para makaipon ako. At nang sa gayon, ay maaya ko na siya ng pagpapakasal. Kaya naman, Brigada Love Lines, ginawa ko ang lahat para magkabalikan kaming dalawa. At after 5 months ng aming hiwalayan, sa wakas, nakipagbalikan sa akin si Jane. Akala ko, Brigada Love Lines, magiging okay na ang lahat pagkatapos naming magkabalikan noon. Pero, hindi pa rin pala. Love, nandito na ako. Tagal mo naman. Anong oras na Para ka na rin nag-dinner kasama ng mga katrabaho mo. Love, di ba sinabi ko nung di ako sasama sa kanila? Ngayon ako nakauwi kasi natagalan ako sa biyahe. Traffic, sobra. E di sana inagahan mo pag alis. Alam mo namang rush hour eh. Teka nga, huwag na natin pag-usapan ng traffic. Nandito na ako Ano bang pag-uusapan natin at pinapunta pa ako dito sa unit mo? Ano bang problema? Oh, ano nga problema? Halika, pag-usapan natin yan. Love, ano ba? Kanina, madali ka na mag-usap tayo tapos ikaw naman tong ayaw umimik ngayon. Ano ba yun? Bon, sorry. Ha? Sorry saan? Bon, buntis ako. 3 months na. Love, Bon, narinig mo ba? Sabi ko buntis ako. Love. Oo. Narinig ko. Rinig na rinig. Love, sorry. Kanino yan? Sino ka man yan? Love,
huwag kang magalit. Bitawan mo nga ako. Sagutin mo ang tanong ko. Sinong ama niyan? Love, please. Akala ko ba wala ka nakalandian nung hiwalay tayo? Sabi mo, wala ka naging karelasyon kasi nag-move on ka sa akin. Love, sorry. Isang beses lang naman kasi may nangyari sa amin. Nino! Sino nga? Sabihin mo! Love, huwag ka namang magalit. Huwag mo kong matawag-tawag na love, ha? Sumagot ka, sinong ama niyan? Kasi imposible namang ako eh. Simula na magkabalikan tayo, wala pa nangyayari sa atin. Love, please, makinig ka. Hindi ko sinasadya. Akala ko kasi hindi na tayo magkakabalikan eh. Kaya hinayaan kong may mangyari sa amin ni Arnel. At kailan nangyari yun? Hiwalay na tayo nung magpunta kami ng mga katrabaho ko sa Palawan. Alam mo namang matagal nang may gusto sa akin si Arnel, di ba? Tapos yun, pinagbigyan ko siya. Kasi feeling ko isa na rin yun sa paraan para makamove on ako sa'yo. Kaso hindi kami nag-ingat. Ano? Sa tingin mo ba, maniniwala ko na isang beses lang may nangyari sa inyo? Isang beses tapos buntis agad? Sinong niloko mo? Love, sobrang namimiss kita noon. Sobrang lungkot ko dahil nga sa breakup natin. Kaya hinahanap ko sa ibang lalaki yung pangungulila na nararamdaman ko. Miserable ako nung time na yon, kaya kung ano-anong kabaliwan ang nagawa ko. Kaya sorry love, patawarin mo ako. Tinanong naman kita, di ba? Tinanong kita kung nagkaroon ka ng iba. Sabi mo wala. Pero habang nawala pala ako, umeksa na agad yung Arnel na yan. At ginusto mo naman. Love, hindi kita niloko. Hindi mo ako niloko. Pero nagsinungaling ka sa akin. Sabi mo wala kang ginawa. Wala ka ibang nakilala. Wala kang ibang dinate na lalaki tapos may ganito? May iniwang souvenir sa'yo? Love, anong gagawin natin? Natin? Seryoso ka ba? Love, please. Ikaw ang may gawa sa sarili mo niyan, ha? Ikaw ang may kalokohan yan. Oo nga, pero bakit ba galit na galit ka? Hindi naman kita niloko. Anong gusto mo? Matuwa ako? Grabe ka naman, Jane. Sinong lalaki ba magiging masaya na nabuntis na ibang lalaki ang girlfriend niya? Love, I'm so sorry. Sige, sabihin mo sa akin, anong gusto mong gawin ko? Gagawin ko lahat, huwag mo lang akong iwan. Hindi ko kaya to nang mag-isa. Eh di sabihin mo kay ano na nabuntis ka niya. Sa kanya mo yun ipaako. Total siya naman ang tatay niyan. Pero hindi ko siya mahal. Bon, ikaw ang mahal ko. Ikaw lang. Kung ako talaga ang mahal mo, hindi ka makikipaglandian sa iba. Kahit hiwalay niya tayo o kaya hindi ka na makipagbalikan sa akin kasi alam mo naman sa sarili mo na natikman ka na ng iba. Nagpagamit ka na sa iba. Love, hindi ko na alam ang gagawin ko. Tulungan mo naman ako. Di ba sinabi ko na? Sabihin mo dyan kay Arnel ang magandang balita para one big happy family na kayo. Ayoko sa kanya. Ha, talaga? Eh baka nga hanggang ngayon nag-uusap pa rin kayo eh. Lalo na't katrabaho mo siya. Nag-resign na siya. Wala na siya sa office namin at hindi ko na alam kung nasa na siya ngayon. Huwag mo nga akong lokohin. Bon, hindi kita niloko. Maniwala ka sa akin. Planado mo ba to, ha? Ano bang gusto mong mangyari? Ako ang aako dyan sa pinagbubuntis mo? Ang galing mo rin naman pala, no? Hindi na totoo, Bon. Alam mo, sa ilang oras ang pinunta ko rito eh. Kung iniisip mo na may mahihita ka sa akin, wala, Jane. Wala. Kung ako sa'yo, hahanapin at kukontakin ko na yan si Arnel at sabihin mo sa kanya na nabuntis ka niya. Bon, saan ka pupunta, Bon? Huwag kang umalis. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ko. Pag hindi mo ko binitawan, baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Bon, maawa ka sa akin. Please. Bon, Bitawan mo ako doon ka sa lalaki mo. please, Bon. Hindi ko kaya to. Hindi ko kaya. Hindi akin yung pinagbubuntis mo, Jane. Kaya huwag mo na akong ipagsiksikan ang sarili mo sa akin. Magsama ka ng lalaki mo. May kailangan akong Brigada Love Lines, iyon na po siguro ang matatawag kong kagimbal-gimbal na pangyayari sa buhay ko. Imagine, yung naramdaman kong shock, sakit, at disappointment nung time na yon.
Hindi man malinaw pero para na rin kaming naghiwalay noon ni Jane. Kasunod noon, nabalitaan kong inako ni Arnel ang ipinagbubuntis niya. Ilang linggo ang lumipas at nagmukmuk lang ako, Brigada Love Lines. Akala ko kasi ay panibagong simula na yun sa aming dalawa ni Jane, pero hindi pa rin pala. Habang tumatagal, nawawalan na po ako ng balita kay Jane, Brigada Love Lines. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang nakipagkita sa akin. 3 buwan matapos niyang aminin sa akin na buntis siya. Ano ba bang gusto mo? Gusto mo pa makipagkita sa akin? Tapos na tayo, di ba? Tinapos mo na. Simula nang magpupuntas ka sa ibang lalaki, tinanggap ko nang wala na talaga tayo. Kaya ano pa to? Ano ba bang sasabihin mo? Bon, galit ka pa rin ba? Huwag mo kong tanungin yan kasi obvious naman, di ba, yung sagot? Walang kahit sinong basta-basta makakalimot kapag niloko ka ng taong mahal mo. Bon, mahal mo pa ba ako? Jane, kailan ba kita hindi minahal? Alam mo yan. Kahit nung naghiwalay tayo, hindi ka nawala sa puso't isip ko. Hindi nagbago ang pagmamahal ko sa'yo. Pero dahil nabuntis ka ng iba at balita ko, pananagutan ka naman ni Arnel, wala siguro sa isa itong pagmamahal ko para sa'yo. Pero Bon, ikaw din yung mahal ko at hanggang ngayon, nagdadalawang isip pa rin ako kung itutuloy ko pa ba ang pagpapakasal kay Arnel. Papakasal ka ni Arnel? Ang totoo niyan. Bon, kaya gusto kitang makausap ngayon kasi gusto ko talagang ipaalam sa'yo na ikakasal na kami ni Arnel sa susunod na linggo. At gusto ko na tumutol ka sa kasal namin para hindi matuloy. Ayokong ikasal sa kanya. Hindi ko naman siya mahal eh. Oo, siyang tatay ng anak ko, pero hindi ko siya mahal. O kung gusto mo itakas mo ko, ilayo mo ko, Bon, please. Nahibang ka na ba, Jane? Gusto mong gumawa ko ng mali at magkaroon ng kasalanan dahil dyan sa kalandian mo? Hindi ko gagawin yung gusto mo. Ano ba ang akala mo? Aagawin pa ta kay Arnel? Hindi, Jane. Hindi. Bon, please. Ayokong makasal sa kanya. Hindi ko siya mahal. Alam mo, Jane, wala naman akong magagawa sa problema mo eh. Oo, mahal kita. Paulit-ulit kong sasabihin na mahal kita, pero Jane, sorry. Kailangan kitang pakawalan. Kung nakagawa ka ng pagkakamali noon, huwag mo nang dagdagan pa. Gawin mo na yung tama ngayon. For the last time, Bon. Ikakasal na ako bukas. Wala ka ba talagang gagawin? Bakit ba ang kulit mo, Jane? Nag-usap tayo nung nakaraan, di ba? Pinagbigyan kita. Tapos ngayon, pumunta ka pala dito sa bahay namin. Nakakaya ka na, Jane. Bon, noong huli tayo mag-usap, sinabi mo sa akin na mahal mo ako. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo ko hahayaang makasal kay Arnel. Yun ay kung hindi ka niya nabuntis. Sige nga, Jane. Isipin mo nga. Bakit naman ako papayag na mapunta ka sa kanya ng ganon-ganon lang? Pero buntis ka eh. Nabuntis ka niya. Kaya dapat lang na magpakasal ka sa kanya. Kahit kasi sino namang mga babae, papangarapin na maikasal dun sa lalaking nakabuntis sa kanya. Bon, please. Ayoko makasal kay Arnel. Hindi ko siya mahal. Sana naisip mo yan bago ka nagpagamit sa kanya. Bago mo hinayaan na may mangyari sa inyo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko naman sinasadya? Ilang beses na rin akong nang humingi ng tawad sa'yo. Kaya kong patawad, Jane. Pero hindi pa ngayon. Alam mo, okay lang sana eh kung hindi ka pinanagutan ni Arnel. Baka nga akuin ko yung anak mo eh. Pero hindi. Handa kang panagutan ni Arnel. Pakakasalan ka nga niya eh. Kaya, ano pang dapat na maging papel ko sa buhay mo? Wala na, Jane. Wala na. Guess I always knew inside I wouldn't have you for
Natuloy po ang kasal ni Jane at ni Arnel. Sobrang sakit para sa akin. Pero ulitin ko, alam kong tama lang ang naging desisyon ko na hindi na siya ipaglaban pa. Kasi kung gagawin ko yon, ako lang ang magmumukhang masama. Ipinagpasa Diyos ko na lang po ang lahat, Brigada Love Lines. Lumipas po ang mga taon at tuluyan din naman akong naka-move on kay Jane. Hindi ko na siya naiisip. Hindi ko na siya naaalala. Naging maayos ang buhay ko at nakapagpatayo ako ng isang maliit na grocery store dito sa lugar namin. Hindi ko rin nakikita o hindi ko na rin nakikita si Jane dahil ang huling balita ko sa kanya, sa Batangas na sila tumira ni Arnel. Focus na lang po ako noon sa sarili ko, Brigada Love Lines, at sa mga magulang at kapatid ko na hindi ako iniwan noong mga panahong sobra akong nasasaktan. At kung tatanungin niyo po ako kung hindi na ba ulit ako nagkaroon ng girlfriend, hindi po eh. Walang dumating. Siguro, hindi pa rin ako ganun kahanda noon. Pero kung tatanungin niyo ako ngayon kung handa na ba ulit akong magmahal, siguro naman, Brigada Love Lines, kaya ko na ulit. Teka, ano ba mga walang supply dito sa tindahan? May isa nga para alam ko yung mga bibiling ko mamaya. Tinanghali na ako, ang dami ko pang gagawin. Tao po. Tao po. Saglit lang po. Sino po? Jane? Bon, Jane, ikaw pala yan. Kumusta ka na? eto. Hindi okay. Ha? Ano nangyari sa'yo? Bon, hinahanap talaga kita. Kasi hindi ko na alam kung sinong lalapitan ko. Bon, kailangan ko ng tulong. Tulungan mo ako, Bon. Teka, sandali. Ano bang nangyari sa'yo? Bon, hindi ko na kaya ang ginagawa sa akin ni Arnel. Tulungan mo ako. Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Bon, simula nung ikasal kami, hindi naging maganda ang buhay ko sa piling niya. Oo, naibibigay niya lahat ng pangangailangan namin ng anak ko. Pero sinasaktan niya ako, Bon. Matagal ko siyang tiniis. Matagal akong nagtiis sa kanya. Kasi akala ko magbabago pa siya, pero hindi eh. Hanggang tumatagal. At sa tuwing lasing siya, sinasaktan niya ako. Lalo na kapag ayaw ko makipagtalik sa kanya. Ilang sampal at suntok ang nakukuha ko sa kanya. Kaya ka ba maraming pasa ngayon? Oo, Bon. Tumakas lang kami ng anak ko. Umalis ako nang hindi ko alam kung saan kami pupunta. Tapos bigla kitang naisip. Bon, pwede bang makituloy muna ako dito sa inyo? Pwede bang dito na muna kami ng anak ko? Natatakot kasi ako. Natatakot ako kay Arnel. Panigurado hinahanap na niya kami. Ibig mong sabihin, 3 taong ka na niya sinasaktan tapos ngayon mo lang naisip umalis? Bon, wala akong magawa eh. Hawak niya ako sa leeg. Na pati buhay ko pinagbabantaan niya. Sinasabi ko naman siya sa Arnel na yan eh. Kaya una pa lang noon, iba na talaga ang kutob ko sa kanya at hindi nga ako nagkamali. Bon, tulungan mo ko. Huwag kang mag-alala. Dito muna kayo sa bahay ng anak mo. Ilang beses ko bang dapat sabihin lahat ng sasabihin paulit-ulit? At ilang beses bang papangako sa'yong di ako mawawala, magtiwala sa aking salita at ipapangako ng bawat oras ng aking
sa iyo lamang aking papangako. Habang buhay ako'y nariyan, lagi kang kakantahan na hindi ako alis sa tabi mo. Hindi ako mawawala, maglalaho. Hindi Yes, Brigada Love Lines. Pansamantala kong pinatuloy si Jane at ang anak niya sa bahay ko dahil sa awa. Nakakaawa talaga silang mag-ina nung unang beses na pumunta sila dito sa bahay ko. paningin Sa totoo lang po, hindi ko akalain na magkikita pa kaming muli ni Jane makalipas ang 3 taon. hirap At hindi ko rin akalain ako'y na magkikita kami sa ganong pagkakataon. mahal pa rin. Sumulat ako, Brigada Love Lines, dahil gusto ko talagang itanong sa inyo kung Isip mo tama lang ba na tinanggap ko sa bahay ko si Jane at ang anak niya. kung di Okay lang ba na kargo ko sila ngayon? mo lahat. Bukod doon, ang nasa isip ko, paano kung hindi ko mapigilan ang sarili ko at mahalin ko ulit siya, Brigada Love Lines? Anong gagawin ko? Hindi Sa ngayon po'y hanggang dito na lamang muna ang aking liham at maraming salamat. Hindi Brigada yours, ko magsasawa Von mahal